So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin finally, i-review natin finally isang entry-level smartphone na lumabas last year, the Tecno Pova Neo 3. Maganda kaya to, tara mga J-Vlog, check natin. So pagpasensya nyo na, alam kong super late na netong review na to, pero it's time na i-review na natin yung Tecno Pova Neo 3. Sobrang dami kong backlog last year, kaya iano ko yan, iisa-isahin ko talaga yung mga review units ko. So dito tayo ngayon magpo-focus sa Tecno Pova Neo 3 na lumabas last year, at syempre na-unbox and game test na rin natin itong smartphone na to. At gusto ko i-share dito of course sa ating full review. So bago tayo mag-start, dito muna tayo sa SRP. Sa SRP natin muna. SRP or suggested retail price ng Tecno Pova Neo 3 is 7,999 pesos or almost 8,000 pesos na merong 8GB of RAM and 120GB of internal storage. Pero ngayon 2024, kahit nung late 2023 nung Christmas season, makukuha nyo na lang ng mura itong Tecno Pova Neo 3. Ngayon nakita ko to sa Shopee, 6,000 plus na lang yung Tecno Pova Neo 3. Nagsisale na, mas mababa na sa SRP, kaya sulit na po itong smartphone na to. Siyempre nung lumabas din ito noong August or September, sulit na itong Tecno Pova Neo 3, lalo na ngayong January 2024, mas mura na siya. Yon. Meron siyang 8GB of RAM and 120GB of internal storage. So alam nyo naman, pag Pova talaga na smartphone ni Tecno, is nagfo-focus yan more on gaming talaga. Dito sa ating full review, titingnan natin kung sulit nga ba si Tecno Pova Neo 3. So next one mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung advantages and disadvantages ni Tecno Pova Neo 3. Yes, may nakita ko mga disadvantages rin na itong smartphone na to. Doon muna tayo mag-focus. Number 1, sa kanyang camera. Sa mga hindi nakakalam, pagdating talaga sa Pova, nagfo-focus si Tecno sa gaming side talaga. Yung camera, medyo nalilimutan nila yung quality ng camera nila dito sa Tecno Pova series. So sa Pova Neo 3, yung camera nito, main, okay naman yung main, malinaw siya, just to be clear. Pero yung secondary camera talaga sila medyo hindi nagfo-focus . Secondary camera ng Tecno Pova Neo 3, quick reminder lang, hindi yan lente hindi siya mismong camera lens. Kasi iba sinasabi hindi naman nagana yung dual camera, isang camera lang yan. Yes, hindi talaga siya gumagana dahil hindi siya camera lens. Sensor po kasi yung pangalawang camera ng Tecno Pova Neo 3, which is depth sensor. So nagagamit natin yung depth sensor na yan pag sa portrait. Pag ginagamit natin yung portrait mode ng ating mga cameras, so tumutulong yung depth sensor para sa background blur effect, kumbaga. So doon natin nagamit yung depth sensor. Kaya yon, pagdating sa Tecno Pova Neo 3, isang camera lang talaga gumagamit. Na yun, nasabi ko nga disadvantage, kasi sinabi nilang dual camera. Sana nilagyan na lang nila yung pangalawang camera ng mas useful na camera like macro lens or ultra-wide camera. Number 2 mga J-Vlog, sa resolution niya. So sa resolution niya, I think disadvantage na to, sa ganitong presyo na almost 8,000 pesos, yung HD Plus 720p. Dahil karamihan or usually lahat na ng mga lumalabas na smartphone brands, sa ganitong presyo, Full HD Plus 1080p na po ang ino-offer. Yung HD Plus sa budget side na yan na 6,000 pesos pababa, which is ngayong 2024, bumagay naman na kay Tecno Pova Neo 3 dahil nasa 6,000 plus naman na itong smartphone na to. So yun, sa kanyang presyo, so sa kanyang resolution nung na-release, I think disadvantage siya kasi HD Plus 720p. So sana Full HD Plus 1080p nang in-offer ng Tecno Pova ni Tecno dito sa Pova Neo 3. So yun na mga J-Vlog, yung disadvantage na napansin ko dito sa Pova Neo 3. So next, ito tayo naman sa advantages. At syempre marami tayong nakita dyan. Number 1, sa kanyang screen or sa display. Ang nakakatuwa kasi sa display ng Tecno Pova Neo 3, malaki siya. 6.82 inches. So gustong-gusto ko kasi sa isang smartphone yung meron malalaking screen size talaga for more mas malaki yung space so pag naglalaro, very comfortable pag naglalaro, and syempre mas maganda yung viewing experience natin while watching Netflix at while watching streaming services. Syempre sino ba naman ang ayaw manood sa isang malaking screen ng smartphone, di ba? For more excellent viewing experience, kumbaga. So when it comes sa screen display ng Tecno Pova Neo 3, nagustuhan ko siya kasi malaki.
Number 2 sa kanyang RAM at ROM. So yon, 8GB 128, okay na okay yan kahit nung presyo niya dati na 8,000 pesos. 8GB 128, mataas yan mga ka-J-Vlog eh. Nakakatuwa na yan na talaga yung ino-offer ngayon ng mga smartphone brands kahit sa mga entry-level smartphone, yung meron mataas na RAM and mataas na internal storage. So yan ang talaga pinaka-minimum kahit sa mga murang smartphone, yung 120GB, 64GB OLEDs na ngayon 2024 yan. Number 3 po sa kanyang battery. So nakakalula yung battery ng Tecno Pova Neo 3. Biruin nyo yun, 7,000 mAh battery capacity. So napakalaki ng battery capacity na itong smartphone na to. So ang tagal nyo maglalaro dito or matagal nyo gagamitin ito dahil meron siya monster battery. So sorry, hindi ko nasama ito sa disadvantage. Isa pang disadvantage niya, 18-watt fast charging rate sa tiner ng 7,000 mAh. So kahit na yes, fast charging rate ng 18 watts, pero pag tinerno mo sa ganitong kalaking battery, mabagal pa rin yan mga ka-J-Vlog. So sana tinerno ni Tecno dito is 33 watts na para mas mabilis, di ba? So 18 watt, I think mabagal pa rin niya full charge yung 7,000 mAh. Ang laki, di ba? So sana tinerno nila to ng mas malaking charging rate, mas mataas na charging rate for me. Kaya yung 18 watt, disadvantage yan kay Tecno Pova Neo 3. At ang pinakalas sa design. So, yun, nagustuhan ko naman yung design ng Tecno Pova Neo 3 kasi, ano talaga pag Pova series, nagpo-focus yan sa gaming tulad ng sinabi ko kanina. Kaya yung design nito mukhang pang gaming talaga rin. So, nababagay talaga sa kanya yung salita na, nababagay sa kanya yung title na budget gaming smartphone, kumbaga. Kasi okay na okay siya for gaming, tapos bumagay pa yung design niya. So ilang mga ka-J-Vlog yung mga disadvantages and advantages netong Tecno Pova Neo 3. So sana nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo bumili netong smartphone na to. At yun, kung interesado ka kayo, ilalagay ko yung link yan sa description. So next naman is explore natin yung build quality net and design netong si Tecno Pova Neo 3. So yun, alam nyo naman pag Pova, nakafocus yan for gaming. Kaya tingnan nyo parang gaming din ang design netong si Tecno Pova Neo 3. Maganda rin naman siya mga ka-J-Vlog. Meron tayong Pova logo dito in Tecno. Dual rear camera siya. Ayan. So, hindi siya masyadong nagfo-focus sa camera. More on gaming talaga tong Tecno Pova or the Pova series. Ang maganda dito, box type siya. And matte finish siya overall. Back and frame niya ay matte finish. So, sa right side is yung kanyang power button, fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills niya. So yun, naka punch hole display itong si Tecno Pova Neo 3. All goods na all goods po yan. And ang laki ng display na ito. Diba? Maganda overall yung design kahit na malaki siya or mahaba. Magaan din naman itong smartphone na to. Pero yun, hindi siya slim design na. Tecno Pova Neo 3 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 16 megapixels at yung front camera niya is merong 8 megapixels. Both phones ay capable naman ng Full HD 1080p video recording. Video sample rear camera of the Tecno Pova Neo 3. So, pinakamax resolution niya is 2K resolution. Pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 30 frames per second. So, yan. Yung quality niya. Palubog na yung araw eh. Kaya nagmamadali na mag-shoot kasi maglo-low light na to. Video sample front facing camera of the Tecno Pova Neo 3. So, ang pinakamax resolution niya is full 2K resolution. Pero ang gamit natin is Full HD 1080p at 30 frames per second. So, malinaw naman yung front cam netong Tecno Pova Neo 3. Ayan, no? All goods. Sa screen si Tecno Pova Neo 3 ay merong 6.82 inches IPS LCD display na merong resolution na HD+, 720 by 1640 pixels na merong 9Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. So, OS naman out of the box, Android 13 with iOS 13,
Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85, meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU nakamali G52 MC2 siya. Meron siyang 8GB of RAM and 128GB of internal storage at dalawang kayong biometric which is face unlock at fingerprint scanner. Pagdating naman sa battery, meron tayong 7,000 mAh non-removable battery na support ang 18W fast charging. So next on mga J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance ni Tecnopova Neo 3. So yun nga, itong smartphone na to ay equipped ng MediaTek Helio G85 chipset with the GPU of Mali G52. So specs wise sa budget segment ay okay naman din yung chipset na yan for gaming talaga. Pero yan nga sa budget segment na ngayon. Kaya panigurado pag maglalaro kayo ng ML, COD, Genshin Impact dito, all goods naman itong MediaTek Helio G85 dahil ilang beses ko na natesto. Pero sa presyo niya nga ngayon na nakikita natin na 6,000 pesos, bagay na bagay na. Kasi to be honest, sa presyo niya na 8,000 pesos, medyo nakakalungkot na yung chipset na yan. Hindi na perfect fit sa 8,000 pesos na category. Pero ngayon sa 6,000, bagay na bagay na. Kaya masasabi ko na okay naman yung chipset ngayon ni Tecnopova Neo 3 sa kanyang presyo. Pero nung launch date niya, hindi siya bagay. That being said, makakalaro naman kayo sa Tecnopova Neo 3 na mabuti. So, maganda rin nga dito yung display niya. Malaki, 6.82 inches. And of course, meron siyang monster battery para sa mas matagal na paglalaro. So, next naman, explore natin yung camera app ni Tecnopova Neo 3. So, nandito ngayon tayo sa kanyang camera. Yung main is AI cam. So, meron tayong mga settings or icon sa taas tulad na lang ng settings. So, dito, iba't ibang settings po ang ating makikita. Yan, tingnan nyo na lang. Meron siyang AI Portrait Enhancer and of course, customized watermarks. And meron phone model sa baba ng ating mga photos. So, yun yung watermark niya. Pwede tayo mag-scan ng QR code right away sa ating camera app. Napaka-importante ng QR code sa atin ngayon. Meron tayong flash, aspect ratio, and of course, yung mga filters niya. Sa zoom, meron tayong 2x zoom na hanggang 8x digital zoom po tayo dito. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is 2K resolution up to 30 frames per second. Meron tayong Full HD 1080p up to 30 frames per second. So, hindi po support ng 60 FPS itong Tecnopova Neo 3. Meron tayo dito AR Smart Beauty Effects sa camera ng video. Pero hanggang 720p lang po yan. Meron tayong film mode. Ayan. So, meron tayong film mode. Si Tecno na magsasuggest para gumanda yung inyong pag-post sa Instagram, TikTok at iba pa. So, yun. Meron tayong beauty mode. Ang maganda dito sa beauty mode, meron yan sa rear. Okay na okay. Pwede pa tayong sumexy. Ayan, slim body, slim head, slim shoulder. Pwede nyo palitin yung sarili nyo or papayatin. Meron tayong portrait mode for background blur. And of course, super night for low light shot. So, meron tayong mga iba't ibang modes. So, meron tayo ditong slow motion, AR shot, pro mode, panorama, document, and time-lapse. Sa front camera naman, ayan, dito rin pala natin ma-activate yung Google Lens sa tabi ng switching ng camera. So, yun. Sa front cam, same. Ayan, medyo magulubok ko. Settings, flash, aspect ratio filters, and of course, sa portrait, ayan, meron tayong beauty mode. Siyempre, pinaka-importante yan sa front is yung beautification. Meron tayong portrait mode for background blur and AR shot sa front cam. Ito yung, di ba? Perfect for, Instagram posts, Facebook, di ba? Mga profile pic ng ating mga nanay. Di ba? Meron tayong mga pusa dyan. Wawawa. So, yan yung AR shot nila. And sa video, ang pinakamax sa resolution niya ay all goods din 2K resolution po. So, lang mga ka-J-Vlog ang camera app ni Tecnopova Neo 3. So, next naman is speaker test. Tayo dito sa Tecnopova Neo 3. Ang maganda rin dito is dual stereo speakers. Itong smartphone na to sa isang entry-level smartphone. May huge advantage yan, of course. What's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, so dito tayo ngayon kay Ate Meto CMD Gadgets, Solex A9, second floor Green Hills, San Juan City. And for today's video, ayan, mag-update tayo ng mga bagong stocks ni Ate Met ng iPhone 13 Pro series dito. And balita na marami po ma-offer sa Ate Met sa atin ngayon ng mga iPhone 13 Pro and 13 Pro Max. So tara, tanong natin si Baha Salvador. So, ito yung na-measure ng ating sound level meter, mataas, 98.5 decibels. So, yon ang maganda rin dito, malakas ang speakers niya. And,
maganda pong bass quality dahil stereo speaker siya. So kung i-rate ko speaker na to sa entry-level segment, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito nasa perfect 10. So next is biometrics test tayo dito sa Tecnopova Neo 3. So first na unahin natin is yung ating fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman siya. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, mabilis din naman siya mag-scan. So battery test tayo dito sa Tecnopova Neo 3. Maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ng battery percent ang mga bawas. So first na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download na rin ang resources dito. So start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 53%, 30 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. So tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pa siyang 42% sa 30 minutes sa paglalaro dito sa Tecnopova Neo 3. So 11% po ang nabawas. Medyo mataas compare sa mga ibang smartphone brands na testing ko sa mataas sa battery capacity ng smartphone. So yun mga ka-J-Vlog, yung full review natin dito sa Tecnopova Neo 3. So yun, ulitin ko, pagpasensya nyo na, ngayon lang natin ito na-review. I'm so sorry. Sobrang late na to, I know. Pero yun nga, review na lang natin for 2024. So, ngayon 2024, syempre napakasulit ng Tecnopova Neo 3 kasi nag-price drop na nga siya. 6,000 pesos plus na lang siya, kaya sulit na sulit siya ngayong 2024. Kaya kung interesado kayo dito, wag na magdalawang isip pa. Ilalagay ko po yung link niyan sa description kung gusto nyo mag-purchase. Abangan nyo rin sa Shopee, minsan nagsisilang Shopee. Baka mas dati nakukuha nyo to ng 5,000 plus napapansin ko. Kaya baka makuha nyo rin ng ganun. Kaya stay tuned lang. Kaya stay tuned lang sa sale ng Shopee at ilalagay ko at i-check nyo na yung link nyan sa description box.